Juan 3:9 hanggang 15, sumagot si Nicodemo at sa kanya'y sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo mauunawa ang mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa iyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinapaniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkabasa at ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po kayo. Kagaya po ng inyong nakikita sa screen, mga minamahal, ang title po ng ating pangangaral ngayon ay Sumampalataya Ka. Sumampalataya Ka. Kamakailan lang po, dilingit po sa inyo na ako po ay dumaan sa isang pagsubok. Ako po ay sinubok sa aking pisikal na katawan. Nagkaroon po ako ng karamdaman at kailangan ko pong magpa-check up. At marami pong na-diagnose sa akin ang doktor. Yun po pala hirap, Kuya Pando, pagka may nararamdaman ka tapos tinitiis mo. Magugulat ka pag nagpa-check up ka bigla. Ang daming makikita sa iyong mga sakit. At ang nakita sa akin sakit, number 1, mataas ang aking kolesterol. Meron akong fatty liver na hanggang ngayon ay ginagamot pa. Nakakita sa akin ng hernia. Kung hindi niyo po alam yung hernia, yung luslos. Yung luslos po pala, bitukas yan na lumabas. Na kaya bawal na po akong magbuhat. Kaya sila Sister Bel, tsaka sila Sister Sel, pagka nakikita akong nagbubuhat, sinasaway ako. Kulang na lang, pagalitan ako. Ang kulit mo, Pastor, kami magbubuhat. Kasi nga po, meron akong na-diagnose akong merong hernia, meron din akong bukol o cyst na nakita sa aking katawan na hindi pa po nababiopsy, pero hindi naman po ako po yung maniniwala na hindi naman po yun cancerous. At nasa borderline po yung aking creatinine level nung ako po ay nagpa-check up. Kinabahan tuloy ako kasi bago po ako magpa-check up at nakita nasa borderline yung aking creatinine level, nagkikwento na si kapatid na Ernesto sa akin na yung nakikita niyang skin disease sa akin, parang gano'n yung sa nanay niya na nasira yung bato. So inisip ko, naku po, baka sira na yung bato ko. So sa lahat po nung na-diagnose sa aking mga sakit, nalista niyo po ba? Ang haba ng listahan. Isa po yung pinaka-kinabahan akong sakit. Yung pagdating po doon sa mataas na creatinine level. Kasi ang posibleng dahilan po noon, pwedeng may tama yung bato ko, kaya hindi na nagpa-function yung aking bato. So naisip ko na po na baka bata akong mamatay. To be honest with you. Hindi ko na masisilayan yung mga apo ko sa aking mga anak, 3 mga anak. So, di ko na matutulungan si Marie Chris sa pagpapalaki sa kanila. In fact, nagbili na po ako na kung sakaling ako'y mawawala, sabi ko, hindi kita pinipigilang mag-asawa muli. Pero meron akong kondisyon. Basta siya ay mananampalataya at mamahalin kayo ng totoo. So, hindi ko po, alam po niya yun, At dagdag pa po sa inisip ko noon, ng mga panahong iyon, sabi ko, naku, ang hirap, may mga kilala akong nagdadialysis, talagang naubos yung kanilang mga kayamanan. So, buti na lang wala akong uubusin kayamanan kasi wala naman akong kayamanan. So, isa po siguro sa madalas na tumatakbo sa isip ng isang taong nagkakaroon ng malubhang karamdaman yung mga bagay na binanggit ko po. Pero alam niyo po, ang mas nakakatakot na diagnosis kaysa sa physical na karamdaman na binanggit ko kanina, meron pong mas nakakatakot doon.
Yung sakit na pwedeng magbulid sa inyong kaluluwa sa impyerno. Yung sakit na pwedeng magpailalim sa iyo sa hatol at banal na puot ng Diyos. Sakit na wala pong gamot o lunas na makikita kayo sa sanlibutan. At ito po ay ang sakit ng kawalan ng pananampalataya. Yan po yung nakita nating problema ni Nicodemo sa talatang ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid. Maalala po ninyo yung konteksto ng talata na ating pinag-aaralan na ang Panginoong Hesus ay nagpapaliwanag sa tagpong ito kay Nicodemo kung paano makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang sinabi niyang paraan ay ang kailangan ang isang tao ay ipanganak na muli. At kapag sinabing ipanganak na muli, napaliwanag natin nung mga nakaraan na ito po ay hindi pumapatungkol sa pisikal na kapanganakan, kundi sa isang espiritual na kapanganakan. Para daw tayo ay makakita at makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan nating ipanganak na muli sa Espiritu o kailangan po nating ma-born again. In verses 1 to 8, yan po yung ating pinag-aralan. Pero pagtapos po ng pakahaba-habang paliwanag, alam niyo po, ito pong John chapter 3 na tagpo ni Jesus at ni Nicodemo ay summary lang ng kanilang pinag-usapan. Hindi lang ito yung kanilang pagpapaliwanagan, mahaba po ang kanilang ginugol na oras sa pag-uusap tungkol sa kapanganakang muli. Pero sa kabila ng napakahaba na ginugol po nila na oras, kapaliwanag ng ating dakilang guro, ang ating Panginoong Hesus, hindi pa rin po ito nag-get ni Nicodemo. Hindi pa rin niya nakuha ang ibig ipahiwatig o ibig ituro ng ating Panginoong Hesus. At makikita po natin in verses 9 to 15, yung ating teksto ngayong umaga, kung ano ang diagnosis, ano ang problema na nakita ng ating Panginoong Hesus, bakit hindi mag-get, bakit hindi makuha, bakit hindi maintindihan ni Nicodemo ang tinuturo ng Panginoong Hesus tungkol sa kapanganakang muli. Yan po yung ating tatalakayin po ngayong umaga. At hinati ko lang po itong ating pangangaral sa dalawa pong bahagi. Ang unang bahagi po ay pinamagatan nating ang problema ni Nicodemo. Ang problema ni Nicodemo in verses 9 to 12, yan po natin yan nakuha. At yung panghuli ay ang solusyon ni Kristo. Ang solusyon ni Kristo in verses 13 to 15. Ang problema ni Nicodemo, ang solusyon ni Kristo. Yan po iikot yung ating pangangaral. So yung una, mga kapatid, ay ang problema ni Nicodemo. In verse 9, mababasa po natin na matapos ng pakahaba-habang paliwanag ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kapanganakang muli o yung pagiging born again, ay hindi pa rin po ito naunawaan ni Nicodemo. Ang sabi po sa verse 9, sumagot si Nicodemo at sa kanya'y sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sa English Standard Version, ganito po ang salin, how can this be? Or how can these things be? Paano ito magiging posible? Paano ito mangyayari? Kaya naman po ang sagot ng Panginoon in verse 10, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nalalaman ang mga bagay na ito. Sa talatang ito makikita natin na hindi kakulangan sa karunungan ang talagang problema ni Nicodemo, kaya hindi niya maintindihan ang aral ng Panginoong Jesucristo. Hindi dahil nasa row 4 siya nung siya ay nag-aaral. Sino po ba dito yung nasa row 4? Palagi. Ibig sabihin, yung kulelat sa klase. O sa salitang kanto Boblocks si Nicodemo, kaya hindi niya maintindihan yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Si Nicodemo po ay matalinong tao. Ang sabi po sa talata, siya po ay ang guro. Ang guro. Napansin niyo po yung definite article na ang. Sa English ay the teacher. Ibig sabihin, hindi lang siya isang typical na guro. Siya ay tinitingala ng mga guro. Siya ay tinuturing na guro ng mga guro, profesor ng mga profesor. Kumbaga sa panahon natin ngayon, siya po ay may doctorate degree sa kanyang aral. At mataas ang kanyang pinag-aralan, mga kapatid. Kaya naman po hindi siya kulang sa kaalaman. Kaya po hindi niya maintindihan ang turo ng ating Panginoong Hesus. Kung gayon, ano po ang problema kay Nicodemo? Bakit hindi po niya maunawaan ang malinaw na pagtuturo ng ating Panginoong Hesus?
hinggil sa kapanganakang muli. Ang sabi po sa verse 11, kung sinusundan niyo po ako, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, wika ng Panginoong Hesus. At ang aming nakita ay pinatotohanan namin. At hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. At hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Mapapansin niyo po sa talata, yung ginamit na term ng Panginoon ay namin at amin, na para bagang meron siyang kasama na nagsasabi niya, sinabing, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman ko ay sinasalita ko, at ang nakita ko ay pinatotohanan ko. Hindi, sabi niya, sinasalita namin, pinatotohanan namin. Sino po yung kaamin ng ating Panginoong Hesus? Sa context, kung babalikan nyo yung pag-aaral natin sa John chapter 1 verses 6 to 7, ayan po'y pumapatungkol kay Juan Bautista, na unang nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos bago magkatawan tao ang ating Panginoong Hesukristo. And then kung susundan niyo, kung tutuloy niyo yung basa in chapter 3 verses 23 and following, makikita niyo po diyan ang mga patotoo pa rin ni Juan Bautista. So siya po, ang Panginoong Hesus po, nagpapatotoo siya kasama ni Juan Bautista ng mga katotohanan tungkol sa kaharian po ng Diyos. Ngunit sa kabila po ng mga patotoo nila, hindi po ito tinanggap, hindi lang ni Nicodemo, kundi po ng mga Hudyo, generally speaking, yung katotohanan na itinuturo po ng Panginoong Hesus at ni Juan Bautista. Bakit ko po nasabing hindi lang si Nicodemo ang pinatutungkulan dito ng ating Panginoong Hesus? Kasi tingnan nyo yung talata, ang sabi, hindi ninyo. Hindi niya sinabing hindi mo. Si Nicodemo lang kausap. Ang sabi, hindi ninyo, plural, tinanggap ang aming patotoo. Sa makatuwid, hindi klaro at hindi nauunawaan ng mga Hudyo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus at ni Juan Bautista. Ayaw lang talaga nila itong tanggapin. Yun yung problema. Nire-reject nila yung truth. Nire-reject nila yung gospel. Now, bakit po ayaw nila tanggapin ang aral ni Kristo? Binanggit po ng Panginoon ang dahilan sa pagpapatuloy ng talata in verse 12. Ang sabi, kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo paniniwalaan, nakita nyo po yung key, hindi ninyo paniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Yung mga bagay na nauukol sa lupa na binabanggit dito ay pumapatungkol sa paliwanag ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kapanganakang muli. Again, yan yung context niyan. Kung saan gumamit ang Panginoong Hesus ng mga ilustrasyon na makikita natin sa lupa. Makikita natin sa sanlibutan. Ano po yung ilustrasyon na ginamit ng Panginoong Hesus para ipaliwanag niya yung kapanganakang muli? Kung babalikan nyo sa verse 8, naalala nyo po ba? Ginamit po niya ang hangin. Di po ba? So gumagamit wika ako ng mga ilustrasyon sa lupa para ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng kapanganakang muli, pero hindi niyo pa rin maget. Paano pa kaya kung rekta kung ipaliwanag sa inyo ang mga bagay na panlangit? Hindi niyo lalo itong tatanggapin, hindi niyo lalo itong paniniwalaan. Sinasabi ng Panginoon sa mga Hudyo na nire-representa ni Nicodemo na kung yung mga katotohanan nga na pinatipaliwanag niya na mas mababaw, gamit ang mga ilustrasyong panlupa ay hindi nila pinapaniwalaan, gaano pa kaya kung rekta siyang magturo ng mga malalalim na aral na makalangit? Yung mga basics ng kaharian ng Diyos ay ayaw nilang paniwalaan, gaano pa kaya kung magturo ang Panginoon ng mga advanced na teaching tungkol sa kaharian ng Diyos. Yun po yung sinasabi dito ni Nicodemo. I hope nakikita niyo po dito, mga minamahal, na nakikita na nila ang problema po ng mga Hudyo at ni Nicodemo ng panahong ito ay hindi dahil sa malabo ang kapahayagan sa kanila ng Diyos. In fact, napakalinaw. Paano ko po nasabing napakalinaw ang kapahayagan ng Diyos sa kanila? Nakikita na nila ito ng mukhaan sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan na sa harapan nila. Nagpapahayag ng rekta sa kanila ang Panginoong Hesus.
pero hindi pa rin nila ito pinapaniwalaan. Hindi nila ito maunawaan, hindi nila maunawaan ang aral ng Panginoon, hindi dahil malabong magturo ang Panginoong Hesus. In fact, napakalinaw ng turo ng ating Panginoong Hesus dahil siya na po mismo ang pinakamahusay, pinakamagaling, at pinakaperpektong guro na tumapak sa balat ng lupa. So hindi po dahil malabo ang turo ng Panginoong Hesus kaya hindi nageget ni Nicodemo. Napakalinaw pong magturo ng Panginoong Hesus. Maliliwanag pa sa sikat ng araw, sabi nga nila. Napakaliwanag na kahit bulag ay makikita. Ganun kaliwanag. Imagine niyo mga kapatid. Hindi po nila problema ang kaalaman sapagkat sa kanila po unang ipinahayag ang katotohanan ng Diyos. Sa mga Hudyo, di po ba? Hindi po utak ang problema nila, kundi puso. Kahit napakalinaw ng kapahayagan sa kanila ni Kristo, ayaw pa din po nilang maniwala dahil mas mahal nila ang kanilang kasalanan kaysa sa katotohanan. Yan po ang totoo, mga kapatid. Yan po ang totoo. Tingnan nyo sa context, pagtalon kayo sa verse 19 ng John chapter 3 pa din, verse 19, ang sabi, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan pertaining to our Lord Jesus Christ, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Nakita niyo po, hindi po intellect, hindi po utak ang problema. Ang problema ay puso. Kaya ayaw sumampalataya ng tao. Mas gusto nilang mamuhay sa kadiliman. Mas gusto nilang magpakasasa sa sanlibutan. Mas gusto nilang mamuhay sa kasalanan kaysa lumapit sa ilaw. Kaysa lumapit sa tagapagligtas. Kaysa lumapit sa Mesiyas. Mga kapatid, ang problema po ni Nicodemo at ang mga Hudyo na nire-representa po nila ay kagaya po ng problema ng marami sa atin sa mga oras po na ito. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Yung problema nila, huwag niyo sabihin sila lang yon. Problema rin po ito ng maraming tao sa panahon natin ngayon. Even sa apat na sulok ng simbahang ito. Maaring klaro sa iyo ang ebanghelyo na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili mula sa hatol at puot ng Diyos at walang ibang paraan upang ikaw ay maligtas maliban sa magtiwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang iyong mga kasalanan at paniwalaan mong nabuhay siyang muli at ikaw ay magsisi at tumalikod sa iyong mga kasalanan. Maaring klaro sa iyo ito dahil paulit-ulit po itong naririnig every Sunday. Pero ayaw mo pa rin tanggapin. Ayaw mo pa rin maniwala. O kaya naman, mahal mo ang buhay mo sa sanlibutan. Kaya kaysa lumapit ka sa ilaw at ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo mga kapatid, napaka-illogical po noon. Na ikaw ay magpakasasa sa sanlibutan para lang sa temporal na kaligayahan kaysa lumapit ka sa bukal ng buhay. Lumapit ka kay Kristo sa ilaw ng sanlibutan at magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Parang sinasabi mo, okay lang, bitayin po ako bukas. Basta makakain lang ako ng masarap. Papayag po ba kayo nun? Papakainin kayo halimbawa sa Teodoricos, only. Pero bukas bibitayin ka. Di ba illogical po yun? Di ba rin na mag-ulam ako ng sardinas, wag mo lang ako bibitawin bukas. Di po ba? Maling katwiran yun, kapatid. Na magpapakasasa ako sa sanlibutan para lang sa panandali ang kaligayahan at pleasure ng katawan. Pero handa ako magdusa ng walang hanggan. Pag-isipan nyo, mga kapatid. Pag-isipan nyo mabuti. Wala sa katwiran, hindi po ba isang napakalaking kahangalan na magpakasasa ka sa sanlibutan, pero ang kapalit nito ay ang kaluluwa mo magdurusa ng walang hanggan sa impyerno. Di bali na hindi ko maranasan ang sarap ng sanlibutan, basta mararanasan ko ang buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon sa langit magpakailanman. Bakit mo kinakailangan mamatay bukas kung pwede ka namang makalaya ngayon? Bakit kailangan mong magdusa ng walang hanggan kung pwede ka namang lumapit ngayon kay Kristo upang ikaw ay mapatawad sa lahat ng iyong pagsalansang at magmana ng buhay na walang hanggan?
Bakit ka natatakot iwanan ng temporary pleasure na binibigay ng paggawa ng kasalanan kung may offer naman sa iyo ng eternal joy sa ating Panginoong Jesucristo? At alam kong naiintindihan mo ko, kapatid, sa mga oras na ito. Pero ang problema, alam mo problema? Ayaw mong tanggapin. Ayaw mong paniwalaan, gaya ng mga Hudyo. Bakit? Ang sarap-sarap mamuhay sa sanlibutan. Alam ko po yan, mga kapatid, dahil ang inyong lingkod ay minsan ding naging makasanlibutan. May pleasure naman po talaga eh. Masarap naman po talaga eh. Yun nga lang, panandalian lang. Napansin niyo po ba yun? Matapos mong magpakasasa sa laman, after nun, parang basyo ka ulit, malungkot ka ulit, wala naman talagang nangyari. Ano po? Wala naman talagang true satisfaction, wala naman talagang fulfillment. Bakit? Hindi ka naman talaga kayang bigyan ng totoong kaligayahan at kakontentuhan ng paggawa ng kasalanan eh. Daya lang yan ng dyablo. Sabi lang niya yan. Ang totoong makapagbibigay sa iyo ng totoong satisfaction at tunay na kaligayahan at kapayapaan at buhay na walang hanggan ay matatagpuan mo lang kay Kristo. Kahit mahirap ka, kahit wala kang aral, kahit ano ang estado mo sa buhay, kung meron kang Kristo, ikaw na ang pinakamapalad sa lahat. Alam ko naiintindihan niyo po yan, mga kapatid. Pero ayaw lang po nating tanggapin. Ayaw lang po nating paniwalaan. Kagaya ni Nicodemo at kagaya ng mga Hudyo ng panahon ng ating Panginoong Hesus. Now, mga kapatid, na-diagnose na natin ang problema ni Nicodemo. Ang problema niya, hindi dahil boblak siya o wala siyang alam. Ang problema niya, puso. Ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang pasampalatayanan ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Now, paano po ito silulusyonan ng ating Panginoong Hesus? Para mawala ang kawalan ng pananampalataya ng ni Nicodemo. Yan po yung gusto kong talakayin sa panghuli nating punto na pinamagatan natin ang solusyon ni Kristo. In verses 13 to 15, makikita po natin kung paano sinulusyonan po ng ating Panginoong Jesucristo ang kawalan ng pananampalataya ni Nicodemo. At meron po akong tatlong argumento ng Panginoong Jesus na nakita po by observing verses 13 to 15. Ano po yung tatlong argumento ng Panginoong Jesus para kumbinsihin si Nicodemo na sumampalataya sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Una, makikita natin na tinuro ng Panginoong Jesus kay Nicodemo to consider the source. Consider the source. Ikonsidera niya kung saan nanggagaling yung impormasyon na naririnig niya. Alam niyo po, ang talamak po ngayon na kung titingnan nyo, nakakainis na. Ano, kung mahilig kayong mag-browse sa social media, ang dami na pong fake news. Totoo po ba? Alam mo yung fake news, yung maling balita. Ano, minsan buhay na buhay pa yung artista, mag-browse ako, patay na! Ay, patay na baka ako si Coco Martin? Hindi ko alam, hindi ako na-inform. Fake news. Ang dahil pong kumakalat niyan ngayon. Yung nagpamigay na daw si, nakamove on na ba kayo doon? Papamigay daw ng 10,000 si Cayetano. Fake news. At marami pong napapaniwala ng fake news. Bakit? Hindi marunong mag-check ng source. Akala ng mga tao, pag may na-upload sa internet, totoo na yon. Hindi po lahat na nasa internet totoo. Pero ibang usapan po kapag ang source po ay legit. Halimbawa, yung mga kilalang television balita, nagbabalita ngayon, kagaya ng Saksi, CNN, Siyempre, mas malalaki na yon, So, pagka doon ang galing, medyo credible. Bagamat minsan nagkakamali rin, hindi po ba? So, iba yung pagka kinonsider mo kung saan ang galing yung balita. Halimbawa, ganito lang, wag na tayong pag-usapan yung balita, mga kapatid. Meron kang isang taong kilala, dalawang tao pala, Yung isa, napakasinungaling na tao. Yung isa, alam mo, hindi marunong magsinungaling. May sinabi sa iyo yung napakasinungaling na tao, At sinabi sa iyo yung hindi sinungaling, yung tapat na tao.
magkaiba yung kanilang sinabi. No, sabi nung isa, pumunta ka sa barangay, sabi nung sinungaling, pumunta ka sa barangay, magdala ka ng ID mo, makakuha ka ng 5,000. Sabi naman nung isa, wala namang ganun, Mars. Bigas lang yung pinamimigay. At hindi mo kailangan pumunta sa barangay, dadali nila sa bahay mo. O ikaw naman, sino paniniwalaan mo? Yung sinungaling o yung tapat? Siyempre, tapat yung pinanggalingan, tapat yung source. Ganun po yung argumento dito ng Panginoong Jesus. Hinihikayat po niya si Nicodemo in verse 13 na paniwalaan siya dahil siya ay legit. Siya po ay source ng truth. Hindi siya gaya ng mga bulaang guro na nagsasabi sila'y sinugo daw ng Diyos. Pero yung kanilang sinasabi naman ay wala sa katotohanan. Inimbento lang nila, o kaya naman hindi lang sila nakakain ng 3 araw, tapos paglabas nila sa kwarto, kung ano-ano nila yung nakita nila. Pero hindi talaga yun mula sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa verse 13, tingnan niyo po, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Ano po yung ibig sabihin dito ng Panginoong Jesus? Yung anak ng tao dito, alam niyo po yan, di ba? Iyan po ay pumapatungkol sa kanyang sarili. Isa yan sa paboritong title na ginagamit niya sa Gospels. At sinasabi niya dito na di daw gaya ng mga ibang tagapagturo na second hand lang yung knowledge na nalalaman po nila at naipasa lang sa kanila yung kaalaman. Si Kristo po ay may rektang revelasyon mula sa Diyos Ama sa langit sapagkat siya yung pinakamalapit sa Ama na nanirahan sa langit at bumaba sa lupa. Rektang information, rektang knowledge ang meron siya mula sa Diyos. Kinukumbisi po niya dito si Nicodemo na paniwalaan yung kanyang sinasabi dahil siya po ay legit source ng truth. Siya po ang katotohanan. I am the way, the what? The truth, the life. Ang kanyang sinasabi ay hindi chismis lang o nakuha lang niya kung saan. Ito po ay first-hand information na tinanggap niya po sa Ama na ngayon ay pinapahayag niya kay Nicodemo. At gayon din po sa panahon natin ngayon, mga minamahal, karapat-dapat po nating paniwalaan ang aral ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na po sa usapin ng kaligtasan, sapagkat ito po ay hindi lang turo ng inyong pastor, hindi lang po ito kwentong barbero lang, hindi po ito chismis lang, ito po ay katotohanan ng galing sa banal na Diyos. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang panalangin sa Ama in John chapter 17 verse 17, pakabanalin mo sila, yung mga alagad sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Hindi po kasinungalingan. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, ay hindi po kasinungalingan. Hindi po imbento lang, hindi po istorya lang na inimbento ng tao o alamat lang na walang katotohanan. Katotohanan, mga kapatid. Ang pinag-uusapan po natin dito, katotohanan may kinalaman sa kalalagyan na eternal ng iyong kaluluwa. Katotohanan mula sa Diyos na punong-puno ng katotohanan. Ganyan din po makikita nating aral ni Pablo sa 2 Timoteo 3:16. Ang sabi, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, theopneustos, sa Griego, ibig sabihin, sinalita ng Diyos, hininga ng Diyos, lumabas sa kanyang bibig. Ang lahat ng salita na nakikita natin sa Biblia, ang sabi, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, pagsasaway at ikatuturo na nasa katwiran. Mga minamahal, ang atin pong pinag-uusapan dito ay hindi salita lang ng tao. Ito po ay salita ng buhay na Diyos na ipinapahayag sa atin ngayon na dapat mong pakinggan at dapat mong malaman. O mga kapatid, kung mabilis kang maniwala sa binebentang produkto ng tao na wala naman talagang kasiguraduhan, marami niyan sa Shopee, no? 7 days lang, isabon mo, puputi ka. O, sino dito nabudol? Ano? Bilis maniwala natin, produkto lang, di naman natin sure kung effective. Minsan niya, scam. Bilis nating mapaniwala pag pinangakuan tayo ng ating iniiro. Di po ba? No, this year, papakasalan kita. Lagahan mo sa bato. No? Paniwala naman tayo, di ba?
Salita lang ng tao yun. Pwedeng mapako yun, di po ba? Pero hindi po ba mas dapat magtiwala tayo sa salita ng Panginoon? Amen po ba, mga kapatid? Kasi ang Panginoon kahit minsan hindi siya sinungaling. Ang tao pwede siyang magsinungaling. Ang pangako ng tao pwedeng mapako. Kasi hindi naman natin kontrol ang lahat eh. Ang Panginoon, pagka siya nangako, kapag siya nagturo, itaga mo na sa bato. Kaya mo na pati pato mo. Totoo yun. Kasi hindi sinungaling ang Diyos. Banal ang Diyos, tapat ang Diyos. Kaya mapangahawakan mo ang kanyang lahat na sinasabi. Lalo na sa Ebanghelyo, kapatid. Pag sinabi ng Diyos na sumampalataya ka lang kay Kristo, kahit sino ka pa, kahit ano pinanggalingan mo, kahit ano nagawa mong kasalanan, kung ikaw ay magtitiwala kay Kristo, mapapatawad ka niya, lilinisin ka niya sa lahat ng iyong karumihan, na ikaw dati niyang kaaway, tuturing ka niya sarili niyang anak. Kung sumampalataya kay Kristo, panghawakan mo yun, kapatid. Sampalatayanan mo yun, totoo yun. Hindi ka binobola ng Panginoon. Totoo yun. Sumampalataya tayo kay Kristo. Kasi legit ang source. No? Ano ulit ang argumento niya? Consider the source. Ako ay anak ng Diyos na nagkatawan tao na nagsasabi ng katotohanan, rektang katotohanan mula sa Diyos. Pangalawa pong argumento ng Panginoong Jesus, tatlo lang po yun, para mapaniwala si Nicodemo, is to consider its simplicity. Consider its simplicity. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pagsampalataya ay simple lamang pong gawain. At ganyan po yung makikita nating ilustrasyon ng Panginoong Jesucristo sa verses 14 to 15. Ang sabi po doon, verse 14, at kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayong kinakailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yung sinabi dito ng ating Panginoong Jesus particularly in verse 14, na mayroong itinaas na ahas. Nakita niyo po ba yon? Ito po ay galing sa Lumang Tipan, particularly sa kaganapan sa Aklat ng Mga Bilang 21:4 hanggang 9. At alam niyo po nangyari doon, ito po yung istorya ng mga Israelita ay naglalakbay sa ilang patungo sa lupang pangako. At ang mga Israelita, napaka-reklamador. Ano? Kaya ba kami dinala dito para mamatay sa gutom? Ano? Ang nagalit ng Diyos, ayaw ng Diyos ang reklamador. Sino po dito reklamador? Ayaw ng Diyos ng reklamador. Ano ginawa ng Diyos? Hinatulan sila ng Diyos, pinarusahan sila ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng mga makakamandag na ahas at pinagtutuklaw ang mga Israelita at maraming namatay. Meron lang pong iilan na nagsisi at lumapit kay Moises, sabihin mo sa Panginoon, ipanalangin mo sa Panginoon, alisin ang mga ahas. At ang ginawa ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang tansong ahas, at lahat ng titingin dito sa ahas na ito na iyong itataas ay hindi na mamamatay sa kamandag ng ahas. Yun po yung nangyari sa istoryang ito na sinabi ng ating Panginoong Jesus, kung paano daw itinaas ang ahas na tiningnan ng mga Israelita para hindi sila mamatay. Ay gayon din, kailangan tingnan ng Panginoong Jesucristo nung siya ay itaas sa krus ng Kalbaryo upang ang mga titingin sa Kanya ng may pagsampalataya ay hindi na mamatay magpakailan paman. Yes, mamamatay sila physically, pero sila ay bubuhayin muli. Point nito, mga kapatid, ng istoryang sinabi ko, ganoon lang po kasimple ang pagtitiwala kay Kristo upang ikaw ay maligtas. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong ritual. Hindi mo kailangan pahirapan ng sarili mo. Hindi mo kailangan iayos muna ang sarili mo bago ka sumampalataya kay Jesus. Kasi ang katotohanan, hindi mo naman talaga kayang ayusin ang sarili mo ng ikaw lang. Kailangan mo ang Diyos. At magsisimula ang pagbabago ng Diyos sa iyo kung ikaw ay magbibigay ng iyong buhay sa Kanya. Ang kailangan mo lang ay tumingin kay Kristo ng may pagtitiwala na kaya Kanyang patawarin sa lahat ng mga sablay mo, kaya Kanyang hugasan sa lahat ng karumihan mo, at kaya Kanyang iligtas sa kabayaran ng mga kasalanan mo.
At sinasabi ko ito hindi lang sa mga hindi po sumasampalataya sa mga oras na ito. Pastor, paano naman kami? Sumampalataya na kami. Sinasabi ko rin sa iyo ito. Kahit ikaw ay mananampalataya na, alam kong may mga panahon na hindi pa rin tayo nakakapamuhay ng tama. Amen po ba? Sino po dito napaka-perfecto na, di na nagkakasala? Abay, ikaw na. Ano? Lahat tayo dito nagkakasala, kahit po ang inyong lingkod. Nakakapagsilita tayo ng hindi maganda. Nagagalit tayo ng sobra sa ating mga anak o sa ating mga kapitbahay. Napipikon tayo. Nakakapandaya tayo ng ating kapwa. Nakakapag-isip tayo ng masama. Nakakapanood tayo ng malaswa. Hindi tayo madalas makapanalangin at nakakapagbulay ng salita. At kung ano-ano pang sablay natin sa buhay. Kulang na lang maging team song mo sa buhay. Ako ang hari ng sablay. Ako ang hari ng sablay. Hindi makasabay. Ano sunod, kapatid? Sablay. Sablay tayo. Given mananampalataya. Ang tanong, kapag sumablay ka, paano ka nakakapanumbalik? Paano ka makakapagsimula muli? Paano ka makakaahon sa iyong pagkadarapa sa kasalanan? Ang sabi sa Roma 1:17, for in the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. O kapatid, sa pananampalataya tayo nagsimula, sa pananampalataya tayo makakapagpatuloy, sa pananampalataya tayo makapagtatapos. Ang pananampalataya ay hindi lang po sa simula kailangan. Ang pananampalataya ay kailangan natin even sa buhay natin ngayon na mga mananampalataya at hanggang sa dulo. Simple lang ang kailangan mong gawin. Kung ikaw po ay nagkasala sa Panginoon bilang mananampalataya, pagtiwalaan mo ang ginawa ni Kristo, na anuman mo ang nagawa ninyong sablay, ay kayang hugasan ng makapangyarihan dugo ni Kristo. Kung hindi ka paligtas, manampalataya ka sa ating Panginoon at ikaw ay maliligtas. Ang pananampalataya po, bisan pa isang ilustrasyon ay gaya lang po ng ginagawa ni Thea sa akin, aking bunsong anak. Sa tuwing ako po ay nakikita niya habang siya po ay buhat-buhat ng kanyang ina. Alam niyo po ang habit ng aking bunsong anak, mahilig siyang magpatihulog sa akin. Gaganon siya. Bakit siya nagpapatihulog? Tiwala siya na hindi siya ibabagsak. Alam niya na sasaluhin ko siya at hindi ako papayag na malaglag siya. Ganun lang po ang pananampalataya. Kailangan mo lang magtiwala na hindi ka ibabagsak ng Panginoon. Sasaluhin ka niya, magpatihulog ka lang sa Kanya. Panghuli pong argumento ng Panginoong Hesus para kumbinsihin si Nicodemo sumampalataya, aside from considering the source and considering the simplicity of faith, is to consider the blessing. Ano po ang kapalit? Ano po ang naghihintay sa iyo, kapatid, kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon? Maaaring tinatanong mo, pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ano naman ang mangyayari sa akin kung ako ay sasampalataya? Well, ala naman masyado. Magkakaroon ka lang naman ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa verse 15, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ano po ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin lang ba nun, mabubuhay ako forever? Well, maganda po yung paliwanag dito ni Pastor John MacArthur. Hayaan niyo pong sabihin ko sa inyo in English, tas ipapaliwanag ko lang po ng konti. Ano po ang eternal life? According to Pastor John MacArthur ng Grace Community Church sa California, and I quote, ang sabi niya, eternal life refers not only to eternal quantity, but quality of life. Ano po ibig sabihin nun? Hindi lang po ang buhay na walang hanggan ay pumapatungkol sa hahaba ang buhay mo. Kasi buhay na walang hanggan eh. No? Hindi lang po, kundi ito po may kinalaman sa kalidad ng buhay. Hindi lang po hahaba ang buhay mo. Ikaw ay mabubuhay ng ganap
at kasiya-siya. It means literally life of the age to come and refers therefore to resurrection and heavenly existence in perfect glory and holiness. Ibig sabihin mga kapatid, kahit ikaw ay mamamatay physically, ikaw ay bubuhayin muli. At sa muling pagkabuhay, ikaw ay iiral sa kalwalhatian at buong kabanalan. Yung buhay na perpekto na hindi mo mararanasan sa sanlibutan, ay mararanasan mo kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo sa muling pagkabuhay, sa kanyang pagbabalik. E din sabi niya, the life for believers in the Lord is experienced before heaven is reached. This life for believers in the Lord is experienced before heaven is reached. Yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay hindi mo lang mapapakinabangan pagtapos ng buhay o sa pagbabalik ng Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay pwede mo lang mapakanibangan hanggang sa mga oras na ito. Ano po ang ibig kong sabihin? Hayaan niyo pong ipagpatuloy. This eternal life is in essence nothing less than participation in the eternal life of the living Word, Jesus Christ. Yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay pagkakaroon mo ng buhay, pakikipag-isa kay Kristo, kung saan ang lahat ng pagpapala, kalakip na pakikipag-isa mo kay Kristo, joy, peace, contentment, holiness, hope, forgiveness, lahat ng pananampalataya ay ng kaloob, regalo na nakapaloob sa pagsampalataya kay Kristo ay mararanasan ng isang mananampalataya. Hindi nito ginagarantiya na yayaman ka. Pero higit pa roon, kung ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pananampalataya kay Kristo, kahit wala ka ng yaman ng sanlibutan, pakiramdam mo, kontento ka. Pakiramdam mo, masaya ka. Pakiramdam mo, payapa ka. Pakiramdam mo, kompleto ka. Kasi nasa sayo si Jesus. Nasa sayo si Jesus. At hindi ka natatakot ano man ang mangyari sayo. Kasi alam mo, kay Jesus ka. Kay Jesus ka. Kapatid, ngayong nakita mo, nakarapat-dapat ang Panginoong Jesus sa iyong buong pagtitiwala. Ngayong nakita po na simple lang palang manampalataya. Kailangan ko lang, using my illustration kanina, magpatihulog sa Kanya. Itiwala ang aking buong buhay sa Kanya. At nakita mong yung pagpapalang naghihintay sa iyo. Kung ikaw ay sasampalataya, hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Hindi ka na mananatili sa miserable mong buhay, kundi ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, ano ang pumipigil sa iyo para sumampalataya sa Panginoong Jesus? Bakit hindi ka ngayon lumapit ng mayroong buong pagtitiwala sa Panginoong Jesus? Inihikayat kita, kapatid, sumampalataya ka. Sumampalataya ka. Purihin po ang ating Panginoon.